Pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Matapos po nating pag-aralan yung pong introduction, nais po nating bigyan daan ang pag-aaral tungkol po sa pangalawang bahagi ng ating pong sermon content in relation po dun sa ating topic, which is the methods of expository preaching. Salamat po sa inyo pong mahalagang oras at panahon na binibigay inuukol sa pag-aaral para sa kapurihan po ng ating Panginoon, at tayo po ay magkaroon po ng kaunawaan do'n po sa ating sermon content ano. Nung nakaraang araw po, introduction po yung ating pong pinag-usapan, at maliwanag po na nakasaad po doon yung ilang mga bahagi ng ating introduction na atin pong kailangan sundin, at may pahayag ng may kaliwanagan yung atin pong passage na atin pong pinag-aaralan. So ngayong araw na ito po, atin pong bibigyan naman ng pagkakataon na pag-aralan yung body of the sermon content, ano po. So ito po yung second major part, at mahalaga po natin pong pag-aralan yung bawat subpart nito, yung mga sections, nang sa ganoon yung mga steps natin pong sinusunod ay atin pong yung sistema po ng expository preaching na atin pong gagawin o pinag-aaralan ay atin pong maisagawa ng maayos at tama, ano po. Okay, so naalala ko po ano, ito pong ating pong body of the sermon content based po sa module ay meron pong mga parts. Una, yung tinatawag na explanation. So kailangan po nating ipaliwanag po yung ating pong text, ano po, yung main text. Then yung illustration. Okay, so yung pangatlo, yung argumentation, but normally kino-consider po ito not to argument, pero yung word na persuasion. So yung prinsipyo po ng Word of God, ng text ng Bible, nais po nating encourage na sila po sumunod at maniwala po doon, ano, to persuade. Then yung pang-apat na bahagi po ng body o yung subpart is yung application. So napakahalaga din po na bahagi nito, nang sa ganoon ay mabigyan po natin ng paglalapat, ano po, may-apply po nila kung paano po nila mai-apply at susundin yung salita ng Diyos, yung Word of God na ating pong binabahagi sa kanila. And then of course, yung transition to the next detail matter. Alright, so kung meron po tayong naalala noon, yung tong tinatawag na diagram analysis, meron po tayong mga statement na in-express o ginawa doon na kung saan yung pong detail matter ay magsasabi ng detalye, of course, tungkol po dun sa main passage. So hindi lamang po isa o dalawa, maaari po nating dagdagan o maging tatlo man yung ating pong statement na ginagawa. Pero base po dun sa assignment na ibinigay po natin is nakalagay na po doon yung mga according dun sa body, yung mga detail matter po, ano. Okay, so dito po hindi naman po not necessarily na sunod-sunod po, ano. Puwede po nating i-mix up yung pong yung ating pong pagpapahayag, ano po, nung ating pong body. But normally, pagka halimbawa po inumpisahan po natin ngayon sa atin pong explanation, so kailangan po nating ipaliwanag, okay? Yung kumbaga nais po nating ipaliwanag dito yung basis ng principles na sinabi po natin dun sa outline. So yung principle o yung prinsipyo na ito, kailangang furtherly o talagang express po natin, i-furtherly i-explain, expound kung ano po yung totoo na sinasabi po ng statement o ng text. That's why mahalaga po dito na tinitingnan po natin yung significant words or yung mga significant phrases. Kumbaga dito po natin bibigyan ng panahon at pagkakataon na aralin po ito. Hanapan po natin ng kahulugan o ng definition. Halimbawa ay pwede po nating gamitan ng sa Bible Dictionary or even sa mga commentary na akin pong i-send, ano po, sa inyo. Even sa Google search, mag-ingat lang po tayo sa mga author, ano po. So meron po tayong mga reliable naman na author, huwag po tayong magwo-worried po doon. Ang importante po ngayon is maintindihan po natin yung body, which is composed
by different subparts. Okay, again, yung pong significant words or phrases. So, kailangan po nating ipaunawa sa kanila yung pong meaning po ng mga words na napansin po natin na mahalaga po sa tingin natin na kailangan po nating ipaunawa para sa kanila. Okay, so yun po yung goal po natin, ipaunawa yung meaning ng words. Dun sa part na ito, in-explain po natin. Okay, nabanggit ko po kanina yung detail matter po ng text. Okay, kung naalala po natin, yung when we say yung detail matter, kumbaga, ito po yung logical development ng subject matter o nung contextual matter. So, binubuo po ito ng maaaring 2, 3 o 4 o mas mahigit pang mga sentences. Kumbaga dito, makikita po natin dun sa body yung mga statement, ano po. Okay, nung of course, na ginagawa po natin or even nung preacher. Halimbawa po, gamitin ko po yung nauna po nating mga halimbawa, ano, sa 1 Corinthians chapter 13. Dito po sa example na 'to, sinasabi that love is supreme over possessing all spiritual gifts. Love is supreme over possessing all spiritual virtues. Love is supreme over possessing all spiritual abilities. So ito pong mga binanggit ko sa inyo, like yung all spiritual gifts, is based po yun sa 1 Corinthians 13 chapter 13 verse 1 to 3. Then yung all spiritual virtues is based po yun sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. And all spiritual abilities is based naman po sa 1 Corinthians 13 chapter 13 verse 8 to 12. Alright, so ito pong verse natin, yung chapter natin from 1 Corinthians 13 is about love, ano po. Pero dun po sa detail matter, dito po makikita natin yung explanation po ng bawat makikita po natin dito yung detail nung main text mismo natin pong in-state. Okay? Natin pong ine-express na sinulat po mismo dun sa body. Okay, so dito po in-express, dine-declare po natin, ini-state po natin, pinapahayag po natin kung ano po yung nakasulat mismo po doon. And then of course, ayun po ay supported ng verse, ano, ng text mismo na ginamit po natin. Alright, so doon, okay. So halimbawa po, nais po nating magpaliwanag po ng isang word o ng isang phrase. Kumbaga, pinapakita po natin din doon kung paano po sila nagkaugnay-ugnay, ano po. Kumbaga, how things relate together dun sa mismong structuring po nung ating pong main text. Kung naalala nyo nga po yung sa ating pong diagram analysis, maalala nyo po doon yung phrases, even yung words, ay meron pong connection, ano. That's why yung term na word studies, importante po yung mga significant words. Okay, so we need to look for dun po sa mga significant words at hanapin po natin yung kanyang meaning at yung kailangan nating, siyempre kailangan po nating i-record po yun. Kasama po yan sa mga ginagather po nating information na kapag dumating na po sa punto na i-deliver nyo na po yung text o yung main text is masasabi nyo po sa kanila yung meaning po nito, ano. Naturally, ginagawan din po natin ng binibigyan din po natin ng pagkakataon yung tinatawag po natin na textual observation. So tinitingnan po natin sa textual observation dun sa main text kung meron po ba ditong repeated words. Okay? Meron po ba ditong nauulit na mga salita? May nakita po ba kayong mga action words like yung mga verb, yung mga pronoun? Sino po kaya tinutukoy doon? Ano po kaya yung tinutukoy nito? So kumbaga ipinapaliwanag po natin yung kahulugan noon para maintindihan po ng mga taong mga nakikinig yung mga meaning po ng words at meaning po ng mga phrases, ano po. So importante po yun para mas maliwanag po sa kanila na ganun pala yung tinutukoy po nung verse. Kaya nandun po tayo is to explain, ano, yung word na explanation, to explain, pinapaliwanag po natin. So yun po yung mahalagang bahagi po ng ating pong second major part ng ating sermon content, yung body. And then yung pangalawa naman po is na category na tinutukoy po natin is yung word na illustration. Okay, so itong component na ito
is nagse-serve naman to clarify the textual truth in the mind. Kumbaga, yung mga tagapakinig natin, kumbaga we are creating images sa kanilang mind na kung saan yung mga tagapakinig na nakikinig ay maintindihan po nila na mas maliwanag yung pong ating pong tinuturo. That's why we are using some illustration. Okay, although ito pong illustration is pwede rin naman pong magamit natin at the beginning ng sermon na ating pong pinag-usapan last time about sa introduction. Alam niyo meron po tayong ilang mga kinds or mga types ng mga illustration na pwede po nating gamitin. Halimbawa, meron tayong pwedeng gamitin like yung mga personal experiences or even yung mga historical events, okay, mga current events, mga personal stories na one paragraph, okay. So, pwede rin natin pong gamitin sa illustration aside sa mga stories na aring personal is yung tinatawag na word pictures, yung paring metaphorical passages sa sermon. Kumbaga, instead na gumamit po tayo ng mga personal experiences o ng mga historical events or current events, pwede po natin gamitin mismo yung nasa Bible. Yun po yung isa na maaari po nating mainam na gamitin. Historically, pwede po nating tingnan at i-share yung mismong Bible story na pwede po nating gamitin sa illustration at pag nag-explain po tayo o kapag nagbibigay po tayo ng illustration. Kumbaga, hindi na po tayo lumalayo sa illustration, sa paggamit ng illustration mismo yung Bible history or Bible character na nandun po mismo ay pwede po natin gamitin as a form ng illustration. Okay? And then also, okay, meron po tayong example dito sa Ephesians chapter 5 verse 15. Okay, pagdating naman po ito sa tinatawag natin na metaphorical passage sa sermon, metaphor. Ephesians chapter 5 verse 15. Ito po yung sinasabi ni Paul. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Na mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Or look carefully how you walk, not as unwise but a wise. Okay, so ito po yung simple story na pwede po nating tingnan. Meron pong meron pong bata ang edad po niya is 2 taon. Na kung saan meron po siyang ginagawa. So in short, naglalaro po ito. May kalaro po siya. Naghahabulan po yung kalaro niya, maaaring isa mga 3 taon. So ito pong bata na ito is talagang tumatakbo na sobrang napakabilis At kumbaga sa isang silid, tumatakbo po siya nang wala pong preno, in short. Kumbaga, itong bata na ito, walang ginawa kundi tumakbo lang ng tumakbo. So ganun din naman sa buhay naman natin, kumbaga ayon sa verse, mamuhay kayo, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Okay, so doon sa paglalaro po ng bata is kumbaga hindi po siya nagpe-pay attention sa kanyang mga tinitingnan, sa mga kanyang nakasalubong o sa kanyang mga sa mga bagay na nasa loob. So ganun din naman kumbaga it's a form of figurative metaphor. Maraming tao ngayon na ganun po yung klase ng pamumuhay. Kumbaga namumuhay po sila na hindi nila tinitingnan o hindi po sila nagpe-pay attention dun sa mga paraan ng kanilang pamumuhay. Alright, so it's only the figurative phrase or story or short form of paragraph na kung saan pwede pa po nating expand o palawakin. So yun po isang form lang ng illustration na akin po sinasabi. Pangatlo naman po na example ng illustration ay yung tinatawag natin na analogies. Bagamat marami po naman tayo pwedeng gamiting illustrations So the analogies can highlight points of comparison. Okay, kumbaga dito ina-analyze po natin ay nagbibigay po tayo ng point of comparison pag sinabi po nating analogy. Like for example, life is like a box of chocolates. Ang buhay parang isang kahon ng tsokolate. You never know what you're gonna get. Okay?
Hindi natin alam kung ano ang puwede nating makuha po dito. So yun po yung buhay natin ano, that life is full of what? Surprises. So there is an analogy, may comparison ano. So kino-compare po yung life, makita po natin sa box of chocolates. So those are some example ng illustration. Okay, so meron po akong isa-send na list of illustrations po, mga examples, mga compilations po ano, para magamit nyo po in the future. Okay, kasi hindi po gano'n kabilis o kadali lang makapaghanap ng mga list ng mga illustration na pwede po natin gamitin. At yung illustration na ito is nakadepende nga po sa konteksto, yung gamit po niya nakadepende sa konteksto ng ating pong isineshare. Depende po sa topic. In other words, ano po? Okay, so gano'n po halaga po yung gano'n po yung halaga po niya. Kumbaga nabibigyan po niya ng liwanag, ng mas maliwanag yung binabahagi po natin, nakaka-connect, naka-relate po yung mga tagapakinig na ating pong shine-sharean. So another one, na form of illustration is yung story, split stories. Halimbawa, ginagawa po natin dito yung split stories. Yung kalahating bahagi ng kwento o yung binibigay po natin yung half of the story sa introduction. Kunyari may story tayo, may one story tayo, then yung kalahati po noon, yung introduction, yung kalahati po ng story, sineshare po natin sa introduction. And yung kalahating bahagi ng story, sineshare naman po natin doon sa ating conclusion. Okay, ang tawag po doon is split stories. Okay, so medyo mabibitin po yung mga tagapakinig, pero yung para makumpleto po yung story, sinasabi po natin sa part ng conclusion. Alright, so another one is yung quotations or citation. Isang mabilis po na paraan para makapag-illustrate po tayo sa isang sermon is yung paggamit nga po ng quotation or citation. Okay, and then also yung personal testimonies. So mahalaga po yun, yung testimony po ng isang tao o yung personal testimony. Okay, para magamit din po para sa illustration. So itong illustration na ito, nakakatulong po ito para mas maging memorable po ba yung pong sineshare po natin. Ako may mga narinig po akong mga illustrations sa mga nauna kong mga naging teacher sa Bible. Natutuwa po ako kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin po yun. Nakalimutan ko na yung talagang main passage na ginamit niya, pero yung illustration naalala ko pa rin po ano. So maganda rin po yung paggamit po ng illustration. Kumbaga nakakatulong po ito para nga po mas maintindihan po nila yung piece of text, yung meaning po ng text mismo na sineshare po natin. Kumbaga nagkakaroon po ng clarification, nagkakaroon ng clarity. Okay, so yan nga po ano, real life story, sabang pwede pong magamit po natin ano, o biblical passage nga po galing sa mismo sa Bible, yung illustration na ginagamit natin. So itong illustrations po na ginagamit natin also, nagkakaroon po ba ng varied and in-depth, kakaroon ng lalim po yung teaching po natin pagka ganun ano. So yun po, yung unang dalawang bahagi ng body of the sermon content, which is the explanation, sinundan po ng illustration. Okay, so kumbaga again yung clarity, tsaka then yung mas naiipaliwanag po natin ng mas maayos, mas mabuti, mas mainam po yung ating pong main text. Then next category, medyo mahirap po ng bahagya ito, pero I believe po na maintindihan po naman natin to. Yung tinatawag po natin na argumentation. Ito po yung pangatlo. But normally, tinatawag po ito na persuasion. Hindi po natin nais hindi po ang meaning nito is to argue about the text. Hindi po yun yung meaning nito. Kundi kaya ginagamit po basically dito, instead na argumentation, is yung persuasion. Okay? Kumbaga yung sermon is naka-design po ito to persuade, kumbaga to encourage, para mahikayat po natin yung mga tagapakinig na maniwala po at sumunod po dun sa certain particular belief or text na kailangan po nating ipaunawa sa kanila.
Hindi po natin intention na tayo po ay makipagtalo po sa mga tao, hindi po 'yun yung meaning nito ano. Yung pong sermon is to persuade, yun po yung nature niya ano. Okey, maniwala sila dun sa isang course of action na itong nakalagay sa Biblia ay totoo, tama na kailangan pong sundin. Okey, so that's why we use persuasion. Okey, puwede po natin gamitin mas bigyan po natin ng, ah, tamang paggamit po yung word ano. Although yun po yung nakalagay sa ano, sa module is argumentation, but mainly ang gagamitin po natin itong tinatawag na, persuasion. Okay, example, dun po sa 1 Corinthians chapter 13, that according to Paul, sabi niya gusto niya sa mga taga-Korinto to love one another ano, sabi po niya, "Love each other." Okay, kumbaga ano yung ito yung dahilan kung bakit niya po sinulat yung 1 Corinthians 13. Alright, so hindi lang niya basta isinulat yung pagdating sa konsepto ng pagmamahal o pag-ibig, meron siyang mas malalim na purpose o dahilan bakit po niya sinulat ito. Okay, ano po yung nais niyang iparating pagdating sa konsepto ng love? Hindi lamang yung basta yung kahulugan po ng pagmamahal. Okay, pero ang nais niya sa mga taga-pakinig o yung mga mambabasa is yun nga po, for a certain reason na kailangan niyang i-touch yung meaning ng love pagdating sa konsepto po ng pagmamahal is to persuade. Okay, kumbaga para to convince yung mga tao dun sa culture na kung saan ay sila po ay magkaroon ng pagmamahalan. Okay, kumbaga sinasabi niya is dun sa text na magkaroon, matanggap yung prinsipyo na ito, yung prinsipyo ng pagmamahal o pag-ibig na nakalagay at nakapaloob naman dun sa main text. Kumbaga kaya niya sinulat yung at pinag-usapan yun nga po yung pagdating sa, pagmamahal. Okay, sinabi niya po doon, he's talking about dun sa 1 Corinthians 13 about the supremacy of love. In the first place, yun po talaga naman ang nais po ng Panginoon ano po, yung pagmamahal para sa atin. Sabi niya doon, magkaroon man ako ng kaloob ng mga gift, for instance, magkaroon man ako ng lahat ng mga kaloob, gift of miracles, okay, gift of faith, lahat ng mga pwede nating isipin ng mga gift from God is kung wala naman akong pagmamahal o pag-ibig, eh wala rin ako. Yun po yung sinasabi ni Paul. Yes, alam po natin yung konsepto ng pagmamahal. Pero, sabi niya, gusto niyo yung mga gifts o meron man akong mga gifts na mga natanggap ko mula sa Panginoon. Pero kung hindi ko naman isa sa puso't wala naman akong tunay na pagmamahal sa aking puso, wala rin. So, para lamang akong bunch of noise ano, para lang akong isang collection or group of noise, bunch of noise. Okay, na wala rin po 'yun ano. Kumbaga nais po niya na i-connect yung text niya about dun sa supremacy of love. So, hindi lamang po sa konsepto ng love kundi meron pa po talagang mas malalim na dahilan or purpose kung bakit niya po sinulat yung main text. So, kumbaga, dito po, pinag-iisip po niya yung mga tao na pagdating po sa konsepto na yon ng pagmamahal, na-explain po niya yon bago po niya ilagay sa konsepto ng application. Okay, kumbaga sinusubukan po niya na i-convince ano, yung reality po nung isang konsepto bago po niya dalhin po dun sa application. Okay, so nakikita niyo po ba 'yan yung sinasabi ni Paul, yung reality na kung saan yung nais po ni Paul na magkaroon man ako ng kahit anong mga kaloob, okay, magkaroon man ako ng napakataas na pananampalataya, magkaroon man ako ng, mataas na pananampalataya sa Panginoon, even the mountains I can move. Pero kung wala naman akong gift of love, hindi rin ako marunong magmahal, hindi rin ako nagmamahal sa iba. Hindi ko sinusunod ang inutos ng Panginoon to love, which is a very simple command. It really means nothing. Okay?
wala lang, wala ang buhay ko kung wala akong pagmamahal. Yes, mayroon po akong faith, sasabihin natin, pero wala naman akong pagmamahal, sinasabi ni Pablo. Meron man akong pananampalataya, meron man akong pananalig, pero wala akong tunay na pag-ibig o pagmamahal, wala rin ako. Okay, so yun po yung nais po ni Paul. Okay, so that's why yung konsepto po na yun is, kumbaga, pagdating po sa, yun nga po, sa persuasion, with regards po dun sa argumentation, mahalaga po yun na inuunawa po natin. Kaya yung pagbabasa po ng passage, hindi lang po yung main text, pero yung before and right after po ng main text ay talagang kailangan bigyan po natin ng pansin at basahin. Para makita po natin yung dahilan ng kung bakit niya sinulat po yung text na ito. So, nandun po yung persuasion. Makikita po natin yung reality nung sinasabi natin dun sa main text at yung halaga po nito. Okay, so we're trying to do, what we're trying to do is yun nga, dun sa argumentation or dun sa persuasion. Kumbaga, sinusubukan po natin na sabihin yung dahilan bakit nila kailangang tanggapin at paniwalaan yung katotohanan na ating pong sinasabi. Okay, nagigets niyo po yung point? Kumbaga, sinusubukan natin na ipaunawa sa kanila na pag-isipan nila ito at isipin nila yung bagay na sinasabi natin. So, in that case, pwede po tayo mag-insert ng ilang mga series of question, para mag-isip po sila doon sa ating pong sinasabi. So, alam nyo, sa akin pong pagbabasa at pag-aaral, nais ko pong ibahagi rin sa inyo, kaugnay po ng ating pong argumentation or nung persuasion is yung modes of persuasion. Okay? So, meron po tayong tatlong modes of persuasion. Sa Greek, ang tawag po dito is Greek. Ethos, pathos, and logos. Nais ko pong bigyan ng konting pansin po ito. Mahalaga rin po ito, na sa atin pong pagbabahagi ng, let's say, dun sa body of our sermon content, particularly sa argumentation of persuasion. Number 1, yung mode of persuasion, ethos. From the Greek word ethos, Greek is a Greek word, means character. Okay. So, mahalaga po ito na, kumbaga, this is the appeal of the speaker's personal character. Yung kanyang authority, yung sincerity, at yung kanyang integrity. Okay. So, ang pinopoint po natin dito is yung character mismo nung nagsasalita. Okay. So, yung tayo na nagsasalita, we must speak with credibility. When we say credibility, yung integrity po natin, yung ating pong reliability bilang tagapagsalita. Okay, the question is, are we believable? Okay, what qualifies you to preach in the first place? Okay, so yun po yung kailangan nating mag-gain. Makuha, kailangan po nating mag-gain yung trust po ng tao. So, since ang ginagamit po natin ay Bible, at syempre yung pong text mismo ng Bible, yung mismong nakasulat sa Bible, at yung Word of God, that's why you are credible na i-share po yun. Kasi ang Diyos po yung nire-represent po natin po. Okay. So, preaching the gospel, pag nagpipreach po tayo ng Word of God, specifically yung gospel, it requires yung ethos, yung pong character, so that we can gain people's trust. Halimbawa, yung ginawa po ito po yung example po, yung title po ng sermon na ito is yung sinners in the hands of an angry God. Sinners in the hands of an angry God. Ito po ay ibinahagi po ni Jonathan Edward. Matagal na po ito, kumbaga, si Jonathan Edward, gumamit po siya ng ethos. He uses ethos to appeal to his congregation. So, yung kanyang credibility at yung integrity niya bilang siyang tagapagturo ng topic na ito, sinubukan po niya na, of course, to appeal to his congregation, para sila, yung mga tao, to convince them to turn from their wicked ways. Okay, using the ethos. Paano po yun? Sabi niya doon, so that thus it is that natural men are held in the hand of God over the pit of hell. So, ang ibig sabihin po nito, sabi niya doon sa isang sermon niya, para sa gayon na ang mga likas na tao ay hawak ng kamay ng Diyos sa ibabaw ng hukay ng impyerno.
Kumbaga the fact na ginamit po niya yung pangalan po ng Diyos. So hinihiram po niya yung kanyang credibility, of course, from God. Kasi ginagamit po niya yung pangalan po ng Diyos. So, alright. So, another example yung sinabi na sinabi po ni Jonathan Edward, ano, okay, for who knows the power of God? Okay, na doon po yung isang rhetorical question. For who knows the power of God? This is sabi niya, sino ang nakakalam sa kapangyarihan ng galit ng Diyos? So this is in reference, alam niyo, it is in reference from God's character. From Book of Psalms chapter 90 verse 11. It is an allusion. It is kumbaga allusion, kumbaga ginagamit po niya as yung name ng Diyos, yung God's as a reference. Kumbaga dito po, nakikita po natin dito sa paggamit niya po ng verse ni Edwards, yung excellent credibility, you know, by it being a verse, by using the verse, of course, from the Bible, for him being a pastor. Okay? So, yun nga, si Edward, gumamit po siya gumamit po siya, ibig sabihin, gumamit po siya ng Word of God or ng citation from the Bible, nag-cite po siya ng verse, or this is what we call allusion. Okay? Para sabihin po sa mga unconverted people, nung mga panahon niya, sa mga unsaved, sa mga hindi pa ligtas, sa miyembro ng kanyang congregation, na yun nga po, na kailangan po nila na magtiwala sa Panginoon. Kasi pag hindi sila nagtiwala kay Kristo, inadumpo yung galit, hindi po mawawala yung galit po ng Panginoon. Pag hindi po sila nagbalik loob sa Diyos, pag hindi po sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So it means, yun nga po, while using the reference, not only reference God as being a reference, we can also use reference, the word reference to a known person. Allusion ang tawag po doon. Known person, it is a reference to a well-known person or even a character or place, maring lugar, being a reference, or even event, Kumbaga dito yung tagasulat o yung preacher na nagsulat ng sermon, kumbaga mas napapalalim po niya yung reader's understanding ng kanyang ginagawa, ng kanyang sinulat. Okay, yun nga po sinasabi po ni Jonathan Edward that God could become so angry with them that He could take them out of this world. Dahil sa galit ng Panginoon, pwede silang alisin mula sa mundong ito. At maaari silang itapon sa impyerno by not trusting God or by not trusting Christ. That's why they need to trust the Lord Jesus Christ. Kumbaga, dahil lang sa pagtitiwala sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, na ang isang tao ay maaring makatakas mula sa galit at puot ng impyerno at mula sa galit ng Diyos. Alright, so ginagamit po ni Jonathan Edward dito is yun nga, he persuading, using allusion in reference to God, okay? Or in reference to a certain character. Alright, so by using the verse, like for example, yung Psalms 90 verse 11, ito po ay such a powerful verse para sa mga tagapakinig. Pagka pinag-usapan po natin is the character of God. So importante rin po yun while sharing yung word, tinitingnan po natin is yung character po ng Diyos, kung ano pong kayang gawin ng Diyos at kung sino po ang Diyos. Okay, not only yung Diyos na binabanggit sa Old Testament, of course yung Diyos na yun is the same na binabanggit sa New Testament, Okay, yung Diyos din na binabanggit is the same na Diyos na sinasabi rin ni Christ, siya po yung Diyos, at the same, parehas na Diyos na sinasabi at pinag-uusapan naman ng mga disciples. Okay, wala naman pong ibang Diyos, kundi yung pong Diyos na nasa Bible. Okay, according to Psalms 90 verse 11, who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you. So natin po yung character po ng Diyos, yung wrath of God. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Sino ang nag-iisip ng kapangyarihan ng iyong galit? At
ang iyong puot ay ayon sa pagkatakot sa iyo. Direct translation po yung ginawa ko diyan. Okay, so ano po yung napansin po natin dun sa verse na ito is yung rhetorical question. Ano po? Kumbaga dito, it is an allusion or it use a reference. Yun nga, ginamit niya is yung book of the Bible as a reference. Of course, yung ating Panginoon, God, tinutukoy po niya dito na kung saan ang bawat member ng congregation o ng church doon ay magiging familiar, ano? Alright, so another example of yung ethos o yung, yun nga, yung pagdating po sa mode of persuasion, another example, is, yung ginamit po ni Jonathan Edwards ay ito. Many are daily coming from the west, coming from the east, from the west, from the north, and from the south. So this is also an allusion. Kumbaga dadating ang panahon na marami ang dadating mula sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog. Sabi niya, for what? Yun nga po, this is a statement of allusion, of an allusion to an event. So ang tinutukoy po niya dito is the Great Awakening. Yung Great Awakening po na sinasabi po natin, ito po yung Great Revival na naganap sa England, na kung saan ayon po sa mga ipinahayag ng kasaysayan na si Jonathan Edwards at si George Whitefield, ang dalawang taong kilalang individual or character ng mga panahon na yun, sa kanilang pinapahayag, yun nga po, nagkaroon ng Great Awakening. First Great Awakening noong 1735 hanggang 1743, and Second Great Awakening 1795 hanggang 1830. So kumbaga, according sa theology, significant nito, yung halaga po nito, na-realize po nila yung halaga po ng itinuturo ng dalawa, ni Jonathan Edwards at ni George Whitefield. Kumbaga, in their time, marami po yung na-convert. Okay? Marami po yung nag-trust sa Panginoon, nagbalik loob, nagtiwala sa Panginoon. So, this allusion or event to the Great Awakening was also provided by Jonathan Edwards sa kanyang sermon, ano. Yun po yung kanya tinutukoy doon. Okay, so yun po yung persuasion. Ano, sinasabi po niya sa tao na they need to trust the Lord, they have to believe in God, they have to trust Jesus and become born again. Okay, by using of course yung word of God, yung knowledge of God. Sinasabi ni Jonathan Edward na maraming tao ang nako-convert daily. Okay? And we're escaping from the wrath of God. So that is ethos, yung kanyang character, ano. He used God as reference, the Bible as reference, the event as reference. Okay. So the next one is yung tinatawag na pathos, or in Greek, this is a Greek word, pathos in English is emotion. Okay, again, let me try to explain yung second mode of persuasion na tinatawag po natin na pathos, or Greek for, that's the Greek word, the English is emotion. So it indicates an appeal to the emotions of an audience. So yun po yung ginagawa ng isang speaker o ng writer. Kumbaga, nagpapahiwatig po siya ng pag-akit sa damdamin ng mga tagapakinig o ng mga tagapagbasa. So yung writer, ina-attempt po niya, sinusubukan po niya na i-arouse po yung anger or even yung fear o yung pagiging mawain niya nung tagapakinig o tagapagbasa, or even yung kanilang indignation o yung galit. So it referring with what appeals to the emotions of an audience. Okay, ganun po yung speaker, ano. Ang preacher po ay speaker, po, tama po, ano. Tapos yung writer, of course, pag nabasa po yan, yung kanyang sinulat, yung kanyang piece, yung kanyang output ng isang tagapagbasa, of course, merong bahagi po doon na, alam niyo po yun, talagang na-arouse, napupukaw po yung ating emotion, ano, may bahagi po yun. So, sa Greek, ang tawag po doon ay pathos, ano, it speaks to the emotions of the audience.
So, pwede din pong gamitin yun, to speak to the emotions. Why should they listen, pagdating sa patos, dito sa part na ito, have you prepared the message in a way that connects to them? So, yun po yung isang kino-consider po natin, na yung mensahe natin, yung mensaheng ginawa po natin, ay nagagawan ba natin ng paraan para makakonekta sa kanila? And then also, according to dun sa ating pong pagbabasa, maniwala man tayo sa hindi, yung word na patos o yung emotion, it is the most convincing and most persuasive element of preaching. Pero hindi naman lahat, puro emotion lang. Tama naman po, kailangan may balance din naman po, Pero sinasabi po niya, kasi yung tao, pagka natatouch, yung kanilang puso, yung kanilang humble heart sa kalooban niya, okay, alam niyo po yun, mas doon po siya naniniwala, nagkaroon ng decision. Pero hindi lang po emotion, kailangan din po ng knowledge, of course. Okay, yun po yung second, yung pangatlong bahagi po ng ating pong mode of persuasion na pag-uusapan po natin later. Okay, so when we say patos in the Bible, that patos recreates men and women, causing us to be moved by the Holy Spirit. Yun po yung nasa likod po nun, yung tulong po ng Holy Spirit, kagaya po ng sinabi po ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, yun po yung susi, kung bakit natututo yung tao, ba't nagde-decide yung tao, okay, bakit po natututo yung tao, it's the Holy Spirit, siya po yung nagbubukas po ng puso ng tao, po, hindi po yung preacher. Pag ginagamit lang po yung preacher to share the word, ipaunawa po yung word of God, yun po yung magiging trabaho po ng isang preacher. Okay, so sa case ni Paul, kapag sabi niya, kapag meron tayong tunay na pagkatakot sa Diyos, so we will engage in persuading others. Yun po yung sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Sabi po niya ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others, but is known to God, and I hope it is known also to your conscience. Okay, yun. Kaya mahalaga po yung alam po natin na we have the fear of God. Okay, so dahil may takot tayo sa Panginoon, sabi niya, we persuade others. Sinisikap namin na hikayatin ng mga tao na manumbalik sa Diyos, manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Alright, so in getting at the heart, yun nga po, we are trying to convince others, okay, by this particular way, yun nga po, through getting their heart, kinukuha po natin yung kanilang heart, pinapaunawa po natin sa kanilang puso, hinihikayat po natin sila, pine-persuade po natin yung ibang tao, yung tao, okay, using this kind of mode of persuasion, patos. Okay, so because we are humans, right? We as humans have the emotions. We are human with emotions. We are creatures. Okay, kagaya po ng sinabi po ni Jonathan Edwards sa kanyang sermon, using this mode of preaching, patos. Again, the title of the sermon is Sinners in the Hands of an Angry God. Ang makasalanan sa kamay ng galit na Diyos. Okay, so yung ng title niya, title pa lang, makikita niyo, sinners, mga unbelievers, sinners, walang kaugnayan sa Diyos, nasa kamay po ng galit na Diyos. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito, that Edwards uses fear, yun po yung emotion na ginamit niya para to persuade sa kanyang audience to repent for their sins. Okay, yun po yung ginamit niya to induce the feelings of guilt and reluctant to turn Christ. Nagigets niyo po yun. Kung magagamit po siya ng isang statement, okay, o ng verse, even the verse,
to induce para alam niyo 'yun, yung pukawin, yung damdamin ng makasalanan, okay? Na itong makasalanan na ito ay mag-atubili sila, talagang pumunta sila, alam niyo 'yun, to Christ by using the emotion of fear. So tingnan niyo po 'yun. It is that natural men are held in the hand of God. 'Yun po yung natural sa tao ano, hawak po ng Diyos, yung makasalanang tao. Hawak po ng Diyos, sabi niya, it is that natural men are held in the hand of God over the pit of hell, and the devil is waiting for them. Hell is gaping for them, the flames gather and flash about them, and would fain lay hold on them and swallow them up. Yun po isa sa kanyang sermon, ano, page 198. Okay. Alright, sinasabi po niya, likas sa mga tao na ay hawak sa kamay ng Diyos, sa hukay ng impyerno. Okay? Na hinihintay sila ng dyablo, na itong impyerno na ito ay nakanganga para sa kanila, okay, sa mga tao makasalanan, walang kaugnayan sa Diyos, na ang apoy ay nagtipon doon. Sabihin, nandun ang kumpol ng apoy, na ito'y kumikislap sa bawat paligid, nag-aapoy sa bawat paligid, and would fain lay hold on them. Okay, na sila ay, yun nga po, swallow them up. Papaligiran sila ng apoy, at sila ay engulfed or swallowed by fire. So ano po yung ginamit po ni Jonathan Edwards? Is nga po yung emotion of fear. Para mag-create po siya ng fear. Which is totoo naman na may ganong lugar po talaga. Ano po? Yung hell, fire. Yung po binanggit din po ng Panginoong Jesus. Even yung mga prophets sa Old Testament at sa New Testaments. Okay, so ganun po yung ini-induce po niya, no? Na emotion na sinasabi po natin. The Greek word is pathos. And not only the emotion, of course, as I said, kailangan din po ng truth, ano, ng word. Sa Greek word, ang tawag po dyan ay logos. The Greek word logos traditionally meaning is the word, thought, principle, or speech. Of course, yung pong mga sineshare po natin is the word of God. Yes, yung mga katotohanan, mga principles, mga beliefs, mga kaisipan, or even speech, they are all logos. Okay, the word. So, yung word na logos, yung word, ginagamit po yan ng mga theologians at mga philosophers, basically. Okay, so it simply means, based on research, is word. Logos means word. Speech, utterance, or message. Kasi paano po natin i-share yung isang mensahe kung wala namang word? Tama po, ano? So, the famous way that the Bible uses logos is in reference to Jesus Himself, being the Word, as the Word. Siya yung tinutukoy ng Bible, siya yung salita. Na sinabi ng John chapter 1 verse 1 that in the beginning was the Word. Meaning ng word sa Greek, logos. And the Word or yung logos was with God. And the Word, again, naulit na naman yung word, logos was God. So in the beginning was the Word. In the beginning is logos. Gets? Salita. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. This is what? Appeal to, not to emotion. Okay? Not appeal to the speaker himself. No. It is the appeal to reason. Okay? Ito'y apila saan? Pangatwiran. Kaya tinawag na logos. Logos, logic. Okay, naiintindihan niyo po yan, ano? So then, the speaker, the preacher seeks to persuade, hinihikayat po niya by offering relevant facts or arguments. Naglalahad po siya, nagpapahayag po siya ng ilang mga facts, mga katotohanan, mga argumento na kaugnay ng sineshare po natin. So, logos speaks the logic of the message. Okay, meron bang sense po yun? Ano, yung sinasabi po natin, nakakonect po ba yung sinasabi natin, yung big idea po natin, sa kaisipan ng mga tagapakinig? So, we need to connect yung pong sinasabi po natin, yung bigger idea, dun sa simplicity ng mind po ng mga listeners po natin. Ano po? That's why preaching, kailangan po ng logos, kailangan po ng word. Of course, to
clearly communicate, okay, and logically, clearly, yun nga po, yung mensahe po ng gospel. Mensahe po ng Word of God. Example, na ginamit po ni Jonathan Edwards, appeals to Logos, ano. So, by basing his sermon on the reality of God and the existence of hell, nandun na sinasabi niya na that there is a reality of God. Totoo may Diyos, okay? Kasi mga atheists hindi po naniniwala sa Diyos at yung ibang tao, ano po. And there is the existence of hell. Kung totoong may Diyos, of course, there is an existence of hell. Yung po ginawa yung hell para sa mga anghel, ang mga angels, of course, para din sa mga taong walang habas na sumusuway po sa Diyos. Hindi po nagkokontrol, wala pong pangunawa tungkol sa Diyos, they are unbelievers, wala pong personal na relasyon sa Diyos, they are unbelievers. So, yun nga po, ano, there is a hell for them. And then, he said that the only way, and also said this, the only way to be saved from hell is to believe and have faith in God. Okay? Hindi po yung good works po natin, ano. So, Jesus is the only way, right? Okay, so sinasabi po niya na ang tanging paraan para maligtas mula sa impyerno ay maniwala at manampalataya, tiwala of course, sa Diyos. Okay, kung ano po yung ginawa po ng Diyos para sa atin. Hindi po yung ginagawa natin para sa sarili nating ikabubuti na makakapagligtas. Hindi po yun. Kundi yung ginawa po ng Diyos. Okay, so maraming mga tao nagde-decide po sila basically based on their feeling, ano, how they feel. Yung tinatawag na patos, yung pagsunod po nila sa Diyos. Okay? Pero marami, of course, marami din naman po ang nagde-decide, nag-iisip, okay, na nag-decide. Of course, ginamitan po nila ng logos. Of course, kung bakit sila magde-decide kung hindi naman nila alam yung magiging consequences po noon, whether it is wrong or whether it is right or wrong, yung magiging consequences. Okay, for example, yung pagkain po sa McDonald's, ang tanong ay, kakain ba ako ng Big Mac? Kunwari, ano, ng merienda ko sa McDonald's. Okay, so nag-isip siya ngayon. Pag ginamit po natin yung logic, okay, yung word, yung totoo, of course, sasabihin natin, hindi naman healthy itong, yung, kunwari, yung Big Mac. Okay, maraming preservative, french fries, something like that. Okay, so magre-reason out tayo, ano, kakaroon tayo ng reasoning, ng logos, logic. Hindi ko na lang kakainin ito, ano, kasi nandun na magkakaroon to ng harmful effect sa akin, ano, pagka kumain ako ng ganitong pagkain. So, walang sense kapag kumain ako nito. So, logically, we are thinking not to eat the food ng fast food. Kunwari, nga, yung burger or yung french fries from Big Mac, for instance, or for McDo, for instance. Okay. So, yun po yung isang logical thing na pwedeng isipin po natin na hindi ko kakainin ito. So, we use what? Yung logic, logos. But if we use ethics, ano, we know, alam po natin na mali po yung pagkain po ng mga unhealthy foods, that it could damage our bodies. So, yun po yung tamang gawin natin is not to eat. Pero yung mga tao still buy. Kumbaga, kumakain pa rin sila, kumakain pa rin sila. Big Macs, pizza, ice cream, chocolate, soda. Okay. Why? Because, yun nga, lalo na't gutom tayo, ano. So, kapag gutom tayo, it means, nandun yung physical sense po natin. Okay. Nandun yung pakiramdam na, wow, masarap. Nandun yung feelings of, yung, alam niyo yung sensation natin. Okay. Na masarap dito. So, yung emotion po natin convince us to eat the fast foods. Okay, so sometimes, nandun din na mas convenient din na tayo magmadali. Nandun na, kakainin na lang natin. At masarap naman. Okay, masarap naman yung ice cream, masarap naman yung chocolate, yung cake. Okay. So, that's why people make decision based upon their feelings. But again, yun nga, we need to use our logic, ano, or ethics for the right doing. Pero yun nga po, most of people decide based on their feeling. So, yun nga, Christian preachers might
may persuade people like what Paul did. Kung ano yung ginawa po ni Pablo. At ganun din kagaya ng ginawa naman ni Jesus. He preached, Jesus preached, apostles preach, okay? Yun nga, by using pathos or the emotion that touches the heart, okay? Not just the mind, and also not just the conscience, but above all, of course, ang gusto po ng Panginoon is the hearts, okay? So, yung heart po natin na nasa kalooban po natin, nakakaramdam, siya po yung nagdi-dictate how we live, how we give, and how do we do, okay? How we do and how we serve is in the heart. So, sabi nga po ni Lord sa Matthew 12:34, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Hinang mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayon kayo masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siya ring sinasabi ng bibig. And also God said to Samuel, sa 1 Samuel 16:7, that sabi niya, people look at the outward appearance, but the Lord looks at what? The heart. Yun po yun, ang Diyos po yung nakatingin sa puso. So wag mong tingnan ang kanyang taas, kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Of course, sinabi po ng Diyos sa Deuteronomy 6:5, the greatest commandment, you shall love the Lord your God with all your heart. Pag dinugtungan po natin yan, with all your soul and with all your might or strength. Okay, so it means God wants our hearts. So in preaching, yun nga po, in preaching must reach the people's what? Heart. Okay, yun po yung kailangan po nating ma-express po sa kanila. Alright? So, yun po yung dahilan why we trust the Lord, God can do a lot of things, all things. He can change the leper spots. Okay, pwede po niyang gamutin yung may ketong, and also He can melt a heart of stone. So, yung matigas na puso, kaya niyo po yung palambutin dahil po sa Diyos. So, that's why we need to preach with emotion. Pero hindi lamang po puro emotion. Po. Okay? It may touch people's heart. So, yun po yung isa sa mga way to persuade, use not only yung mind, but yung heart, The next category for the body is what we call the application. Paglalapat. So, anong ginagawa po natin dito as we present? So, sinasabi po natin dito the implication, the consequences, alright, of the biblical truth for your hearers you're exhorting them. Kumbaga, pinapaliwanag natin sa kanila, okay, na lahat ng mga principles, lahat ng mga passage, lahat ng mga binabahagi natin with regards sa passage na sinishare po natin, to put these principles of that passage to work or reality in their life. So, kailangan ma-actualize na po nila dito. Sinasabi po nila natin kung paano. Okay? Na kailangan nilang gawin ito. Okay? Kailangan po nila na ipamuhay. Okay? Alin? According dun sa principle ng text na sinasabi po natin na mismong itinuturo po ng Biblia. Okay? Kumbaga, we need to explain, to make it real in their life. Kailangan maging totoo po ito sa kanila. It deals with in their attitudes, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang behavior, okay? Sa kanilang speech, sa paraan ng pagsasalita, sa kanilang lifestyle, sa kanilang personal identity. Okay? So in this part, sa application, it appeals or it applies or it grabs to the conscience, in their conscience, in their values, to their convictions, kanilang paniniwala, yun, sa kanilang mga bagay na pinahahalagahan. And of course, to their commitment to Christ. Na yun po yung mahalaga, na i-commit yung kanilang oras, yung sarili po nila, bawat araw po ng buhay is magamit po yung principle na ito
Isang binanggit po natin, in their conscience, in their values, in their conviction, and even in their commitment to Christ. That's why it's important to have this part, application. Okay, makagawa ng application dun sa sermon. Okay, sa ating pong sermon content, ano. So, mahalaga po yung application. Sometimes, itong application na ito is in the passage itself. Okay, mismo binanggit na po doon. Hindi nga lang minsan explicitly stated. Hindi lantaran po yun na nakasulat. Pero nandun pa rin po't nakasaad po doon sa text. Ano po? Of course, the Holy Spirit, yun nga po yung nagpo-prompt sa preacher para mangaral. Okay? At yung Holy Spirit ang tumutulong din naman sa mga tagapakinig po. Ano? Okay, so ang gusto po ng Panginoon is to shepherd the people, okay, in many ways. So isang part po ng preaching is yun nga po, is yung katotohanan na pinag-aaralan natin is we need to proclaim it. We need to make it real. Kailangan maging totoo. So binibigyan po natin sila ng ilang ways, anong mga paraan to implement that principle in their life. Okay, kumbaga paano nila ito gagamitin? So tayo po mismo maghahanap po tayo ng ways, ano, through research o through readings, paano nila ito magagawa? Paano nila ito susundin? Sa application, okay, there are some questions na maaari pong makatulong at may apply sa truth na maaari po nating makita through Bible study. Ano po? Ito po yung bahagi ng Bible study na tiningnan po natin dun po sa reference ni John MacArthur sa preaching. Pero yan po yung part din ng application. Don't worry po, ano. Ito po yung una. Are there examples to follow? Sabihin niyo po, ano, meron bang examples tayong pwedeng makita, sundan? Are there examples to follow? Dun sa text o dun sa passage? Okay, so tinitingnan po natin ito, yung examples, yung mga Bible character na maaari po nating makita from Old Testament to New Testament across mismo ang Panginoon at mga disciples or even yung mga ginawa po ng mga prophets sa Old Testament. Ano? Tinitingnan po natin yung mga examples na yan. Ano? Are there commands to obey? Doon sa main text, meron po bang iniutos ang Diyos? It's true, it is expressed through, yun nga, mga action words po. Ano? Kung merong inuutos doon, may mga commands. Okay? Indicative command, may mga direct commands, okay, from the Lord Himself. Are there errors to avoid? Okay, are there errors to avoid? Meron bang mga maling dapat iwasan? Are there sins to forsake? May mga kasalanan bang dapat tanggalin? Are there promises to claim? Ito mahalaga po yan, ano, yung mga promises of God na kailangan naaalala po natin yung mga promises na ito na sa bandang huli, sa conclusion, pwede po nating magamit po yun. Ano yung sinasabi ng Panginoon na promise na tungkol dito? Again, we are not using not only dun sa main text pagdating po sa mga bagay na promise, ano, ng Diyos. Kasi napakarami pong pangako ng Diyos according dun sa paggamit po ng text. Pag sinunod ko ito, anong mangyayari sa akin? Ano sinabi po ng Panginoon? Ano po sinabi ng Lord? Again, across. We can use the Old Testament verses regarding dun sa promise na ito tungkol dun sa main text na iugnay po natin doon sa New Testament, sa Old Testament. Okay, ano yung sinabi ng mga disciples and even according sa sinabi po ng ating Panginoon Jesus na promise with regards dun sa main text na sinasabi po natin. Are there new thoughts about God? Meron ka bang bagong natutunan tungkol sa kaisipan, tungkol sa theological value na meron po na binanggit po doon sa statement or doon sa text tungkol sa Diyos? Okay, are there principles to live in? Meron bang mga bagay, mga prinsipyo na kailangan nating ipamuhay? Pag meron, sasabihin po natin yun. Okay, that's why importante po yun na binabasa po natin yung main text. Okay, para ma-share po natin ang, alam niyo po yun, na matututo po sila. So that is what we call an application. Okay, next category, yun nga po, yung transition. It is one statement na once we're done, for instance, from the body, okay, we proceed to the conclusion. Ano po?
So, kailangan po natin ito na magawa, I mean through statement, we have to think the best way to have transition, ano, from one to the next. Okay, from one section to the next, from the body, okay, to the conclusion. Okay, for example, Paul stated this transition. He also stated this is, ito halimbawa, let's take a look at the next item from the list. Then sasabihin niyo po yun kung ano po yung sinasabi. So, alam niyo marami po namang way for transition. Ako po yung magbibigay po ng list of transition. Ano po, doon po sa ating module, mag-send po uli ako. Okay, so transition from one statement to the next is just a statement na ginagamit po natin from the body statement o from the body part ng module or content or section. Alright, transitioning to the conclusion by using transition statement. Okay, so conclusion is the final area ng sermon na ating pong pinapahayag ngayon is yun nga po yung conclusion. So there are 4 main categories that we have to work through. Okay, so meron pong 4 na bahagi po yung conclusion po natin based po sa pattern. Okay, the first one is to appeal to the hearer's sense of logic and reasoning or judgment and feelings. Okay, so dito po ginagawa po natin this component, you are appealing to the logical reasoning. Okay, pinag-iisip po natin sila, ibinibigay po natin yung mga paraan ng mga tuwiran sa kanilang isipan, yung mga tagapakinig. So, pinapaunawa po natin yung implication ng ng biblical truth na ipini-preach, okay, that we are preaching. Sinusubukan po natin na tulungan yung mga tagapakinig na isipin po nila anong mangyayari sa kanilang buhay kung sila ay maniniwala at susunod doon sa principles of the Word of God na ating pong sinishare. Okay, that comes from the passage itself. Okay, what will happen to their lives if they obey the truth that comes from the passage? Pinapaunawa po natin sa kanila yun, ano? If they believe it and obey it. So we are just simply describing in a particular way. So the person can understand, kumbaga para lang maunawaan nila that kung ano yung pinag-uusapan natin, ipinapakita po natin sa kanila, okay, by text and by explaining, okay, without seeing it, right? Hindi nila nakikita, but they have the prior knowledge about it. So you are appealing to their sense of ability to understand and reason and to feel that you are trying to give them. Pinapaunawa mo sa kanila, pinaparamdam mo sa kanila, okay, without seeing yung bagay na sinasabi mo, pero alam niyo yun, naiintindihan nila yun, kung anong mangyayari sa kanila if they will follow those principles, the text principles of the Bible, if they believe in their heart and they will follow them. So ano yung mangyayari sa buhay nila? In short, kumbaga you are putting the positive spin in it. Kumbaga tinitingnan mo yung whole picture ng kanilang buhay, kung ano mangyayari after na ay sumunod, maniwala, magtiwala dun sa pinipreach mo. Okay, pinipreach ng isang preacher. So then here you have a series of the statements. May mga statement ka dito to describe. Okay, dinidescribe mo ano mangyayari sa iyo. Okay, sasaya ka ba, malulungkot ka ba, okay, magsasucceed ka ba, prosper ka ba, okay. So of course medyo sabihin mo rin dun sa bahagi na ito na totoo yung sinasabi mo because God Himself ang nagbigay ng promise. Kung susunod ka, kung magtitiwala ka, siya na nakikinig dun sa pinipreach, So that is the way how we appeal to their sense of logic and feelings. Okay, you can use the logical reasoning and emotional storytelling. So isang way din po yun to persuade our audience. Logical reasoning,
Okay, so sa pag-share po natin is be transparent po tayo, ano. Halimbawa nag-share po tayo ng ating sariling experience to persuade. Okay, so kailangan transparent po tayo. We just simply, ah, yun nga, nilalagyan po natin ng emotion to help the audience to relate to and be transformed. So we are looking yun nga, sa human scale problem. Na-highlight po natin yung problema, then yung audience naman natin ina-identify po yung problema, and then you need to propose solution to them biblically. Okay, and we need to give a meaningful language and to choose the words carefully. Okay, maingat po natin ginagamit po yung words. Okay, kapag nakumpleto na po natin yung ating appeal to the hearer's sense of logic, okay, may paunawa na po natin yung bagay na nais nating may paunawa sa kanila, kung ano mangyayari sa kanila, kung sila'y susunod, magtitiwala dito. Okay, so you simply invoke yung kanilang emotion, at sila ay pumili ng tama at mabuti according dun sa word of God. Yun na po, magli-lead po yun to summarize the passage. Okay, summarize yun na po yung passage. Hindi nyo po naman kumbaga, dito sa summary, isa-isa nyo po yun, but we need to change the words, kung magsa-summarize po tayo dun sa body, yung mga statement na sinabi po natin doon, yung mga body of our sermon, sinasummarize na po ito. Okay, nire-restate po natin yun. Okay, so kung kailangan po natin yan sa conclusion, para masigurado po natin, okay, before you close by a final prayer. So nabanggit po natin yung mga statement na binanggit po dun sa body of the sermon. We briefly summarize each one by one. So you summarize the passage, and then sa pangatlo is you need to state the action required by the hearers sa conclusion, So this component is where you describe the specific or concrete steps of actions your hearers might take from hearing the sermon. Ibig sabihin po noon, dinidescribe nyo po rito yung talagang tama tiyak na mga actions, mga steps na kailangan gawin, sundin ng mga tagapakinig o ng audience. Okay? Na narinig po nila para mag-response sa kanilang pakikinig sa inyong sermon. Okay? So, sasabihin nyo naman, ay nagamit na po namin ito sa aming body. Totoo po yan, pero dito po sa para na ito, state the action required by the hearers, pwede po natin gamitin yung mga application points natin na ginamit nyo po sa body. Kumbaga, isa-summary nyo lang po siya, change the wordings, and then specifically, step by step, sasabihin nyo po kung anong pwede po nilang gawin. Naka-address po saan, kanino? Sa mga hearers, sa mga audience. Again, maybe use different words. Okay? So you have to give the concrete steps of action. You need to give them an action plan. Ano yung kailangan nilang gawin, para kung paano implement, yung truth sa kanilang buhay. So they have to implement. Paano i-implement? Sasabihin niyo po yung steps, kung paano i-implement sa kanilang buhay. Yung pagsunod do sa word of God. Alright, so yun nga, like what I've said, kailangan balikan po natin yung body of a sermon. Okay? So that we re-emphasize, kumbaga nire-emphasize po natin yung ibang mga aspeto pagdating lalo na po doon sa ating application. Then number 4 is the last part ng conclusion is make a direct appeal for obedience to the hearer. Ito na, dito muna po papasok yung china-challenge na po natin yung mga tagapakinig, after you given them specific steps na inyong sinummarize po natin, binigyan nyo po yung mga specific steps, and then you appeal to their sense of logic and ability to reason and their feeling, and then you describe the picture of what it would be like, yung buhay nila na kapag sumunod dito, na kapag naniwala sila dito, pag sumunod sila dito, again, summarize it for them again. Okay, give them specific ways in which they can apply this.
and then you explain them, you challenge them to be obedient, to apply the meaning that comes from the passage itself, ano. So that to make that application. And we all know that the Holy Spirit is the one who will work in their hearts. Yun naman po ang totoo, ano, yung banal na spirito ang nagtatrabaho sa puso ng isang tao kung ano po yung nais ipagawa ng Diyos para sa kanya o sa kanila. But we need to trust God kung ano po talaga yung nais ipagawa ng Diyos para sa atin o doon sa mga nakikinig. Pero ang trabaho po natin, ang trabaho po ng preacher is to make sure they know it. Okay? They know, we know, yung preacher, alam po niya, narinig po niya yon, nalaman po niya yon. Okay? We need to make sure that, yun nga, na-explain natin sa kanila ito, na-persuade natin sa kanila, in-exhort natin sa kanila, kagaya ng ginawa po ni Pablo, na ginawa niya sa mga churches, even those apostles of Christ, even Christ, what Christ did, he exhorted them. Talagang he made sure na in-exhort niya talaga yon, ipinaliwanag niya ng tama at maayos. Ipinarinig po niya sa mga tagpakinig at sinigurado niya, challenge po niya na sumunod at mag-obey po dun sa sinasabi po ng Word of God. Same thing din naman na ginamit naman ni Jonathan Edwards sa kanyang sermons, Hands of the Angry God. Jonathan Edwards urge his listeners to repent. Yun po yung sinabi niya, na mag-repent, okay, and convert immediately so that their souls could be saved. Yun po yung paraan, ano, para ma-save. Kailangan mag-repent, magsisi sa kasalanan, to convert, ano, at talagang yung kanilang kaluluwa ay maligtas. So he wanted to wake up the faithful and remind them the terrible fate awaited them if they didn't confess their sins and seek God's mercy. So yun po yung mangyayari sa kanila, na kapag hindi po sila nagsisi at di po nila tinalikuran ng kanilang kasalanan, nag-aantay sa kanila ang kakilakilabot na mangyayari, nag-aantay sa kanilang buhay kung hindi nila i-confess, pagsisisihan ng kanilang kasalanan at hahanapin ang awa ng Diyos para sa kanila. Okay, so that's the content of our topic today, yung second part at yung third part ng major sermon content. I hope na mabasa niyo po ito, makita po natin yung halaga po ng role po ng mga preachers, okay, para i-share po ng, alam niyo po yun, ng may kaliwanagan ang ating pong ibinabahagi para sa ikauunawa po ng mga tagapakinig, to give highest glory and honor to our living God. Amen? God bless po.